Nung nagsisimula kaming mag-business noong 2020, ang tanging goal ko lang talaga ay makalimang parcel kada araw. Minsan nga ay hindi ko pa nahihit ang kota na yon. Siguro nga ay dahil hindi rin yun ang focus ko at may trabaho din ako noon. At sa ngayon nga ay ganito na karaming parcel ang dinadrop namin. Hindi man ganito araw-araw pero madalas talaga ay ganito na karami yung parcel na nagagawa namin. At ang layo na nga nito doon sa 5 parcel na kada araw na kota ko. At sa ngayon alam nyo ba na stress ako pag hindi ko talaga nahihit yung target quota ko per day. Dahil alam nyo naman na sa taas ng bilihin ngayon at sa daming bills na dapat bayaran, ay kailangan talagang kumita kami. Dahil dito sa business na to kami kumukuha ng gastusin namin araw-araw. At dahil ako nga ang nagmamarket ng mga products namin, talagang ikot ang pag-iisip ko kung paano ko mapapataas ang sales namin. At sa awa naman nga ng Diyos, talagang nakaka-survive tayo. Tumagal na nga tayo ng 6 years sa business na to. At ito naman yung araw na dumating yung order namin online na table saw. Sa ganitong business kasi, hindi natin maiiwasan yung pagkasira ng mga machine. At kadalasan yan ay sumasabay pa talaga yan sa dami ng orders na gagawin. Minsan talaga may isip mo na hindi marunong makisama ang mga machine na to. At doon pa talaga siya masisira ha kung kailan maraming isi-ship na orders. At pag ganyan talaga, marami din kaming madedelay na order. At ang gagawin ko naman noon ay isa-isa ko nang i-chat-chat at i-inform si customer na madedelay yung order niya. Ito kasi yung ilan sa mga problema na hindi din talaga may iwasan sa business na to, pero pwede nating solusyonan din agad. Sa ngayon, ang ginagawa namin talagang bumibili kami ng extra. Kung baga, pag nasira yung isa, may pamalit din kami agad. Mahirap din kasi pag nadedelay yung mga orders kasi natatambakan din ang gagawin yung mga worker naman. Ilang beses na rin kami nagpalit ng ganitong machine pero dahil nga common na rin yung sira na nangyayari, alam na rin kung paano ayusin pag nasira to. To correct lang, miter saw pala to, hindi pala to table saw. Baka kasi mamaya masita tayo ng mga commentator natin at i-correct tayo. Okay lang naman tayong i-correct, no? Pero yun nga, unahan na natin. Miter saw po ito, hindi po ito table saw. Yung sinabi ko kasi kanina, table saw, which is mali. Miter saw pala to. At dahil nga online lang namin nabili to, kailangan namin mag-video para mapakita namin kay seller kung sakaling magka-encounter man kami ng problema sa machine na to. At tinetest na rin talaga namin kung okay gamitin para makaiwas na rin sa disgrasya kung sakaling mang may problema nga ito. At lagi ko ding nire-remind yung mga worker namin na mag-ingat gumamit ng mga equipment na to kasi alam nyo naman baka mamaya trabaho kami ng trabaho pero sa ospital din pala mapupunta. Pero wag naman sana, di ba? At dun pala sa mga nagtatanong ko naman ng mga ilang kaibigan kung paano ko naman manage din yung business namin pag nasa bakasyon ako. Ang ginagawa ko niyan, in-order ko na lahat ng stocks or inaalam ko na yung mga dapat na bilhin or yung mga mauubos na para bago ako umalis, andyan na at hindi na sila bibili or lalabas pa. At dahil ako nga ang nagmamanage ng business namin at ako rin ang nagmamarket, lahat naman ng mga inquiries nasasagot ko online. Gaya nga nito, nung nagbakasyon kami ng kaibigan ko sa Vietnam, lahat naman ng usapan namin ng mga worker through online na lang din. Minsan kailangan talaga nating mag-rest at makakita ng ibang lugar. At tinatarget ko din na mag-travel once or twice a year. Para nakakahinga din naman kahit papano sa stress ng business. Yung stress naman kasi hindi natin may iwasan yan. Pero yun nga, nasa iyo na yun kung paano mo i-manage yung stress na yun. At alam nyo ba, pag sa travel talaga, hindi lang ako bakasyon lang. Talagang naghahanap din ako ng mga inspiration tulad nung mga pinupuntahan namin ng mga hotel na merong mga woodworks. Yun, nagkakaroon din ako ng idea na pwede naming ibenta din yung mga ganong design. Kumbaga 50% bakasyon, 50% business pa rin. Kasi nga, business pa rin talaga ang priority ko. Dahil nga, hindi rin naman ako makakapagbakasyon kung hindi rin dahil sa business namin. At ang gusto ko din talaga makapag-share ng aking mga travel vlog, hindi lang puro business yung pwede kong i-share sa inyo. Yung ganitong mga travel, gustong-gusto ko ding i-share sa mga viewers ko. Kaya kung may mga tanong kayo about sa Vietnam, specifically dito sa Sapa and Hanoi, pwede nyo rin naman akong i-message at baka makapagbigay ako sa inyo ng mga suggestions dun sa mga hotel na pinuntahan namin or sa mga lugar na napuntahan namin dito. At yun lang guys, next vlog na lang ulit yung aking business/travel vlog.